natin. Ang presidente natin ngayon, mas makapal pa ang pagmumukha niya sa hollow block at simento ng flood control. Kung hindi makapal ang mukha niya sa dinami-dami ng Pilipino at estudyante na lumalabas sa kalsada upang ipanawagan ng Marcos resign, dapat bumaba na siya. Ang ating presidente puno ng fake news. Kaya nung pinatawag ako sa CIDG, sabi niya sa akin, kilala mo ba si Atty. Topacio? Sabi ko sa CIDG, oh, kilala ko yun. Sabi niya, saan mo nakilala? Sabi ko sa Facebook, sikat yun eh. Sumunod naman na sinabi niya, kilala mo ba si Atty. Vic Rodriguez? Sabi ko, yes sir, kilala ko rin. Saan mo nakilala? Siya ba ang organizer ng mga rally? Sabi ko, hindi sir. Nakilala ko lang sa Facebook, tumakbong senador mo nakaraan eh. Sabi niya ngayon, kung hindi ka pala sabi niya membro o nag-oorganisa sa mga rally, bakit ka nakakapagsalita? Sabi ko, sir, kung gusto mo sumama ka sa rally namin. Kasi sabi ko, noong pumunta ako sa rally, sabi sa MC, meron pa bang gustong magsalita dyan o maglabas ng inahin? Kaya sabi ko, lumapit ako, nagsalita ako. Ngayon sabi niya, ikaw ba itong nasa video? Sabi ko, yes sir, sa ako yan. Sabi nung general, hindi, baka AI. Sabi ko, hindi sir, ako talaga yan. Sabi niya, okay, kinumpirm mo na ikaw yan. Ngayon sabi nung apat na general, panoodin natin yung video. Sabi ko, yes sir, panoodin natin, i-play yung video. Pinlay yung video. Kuhang-kuha dun sa video, may lighter na ba ang lahat? Ngayon sabi niya, ikaw ba yung nagsigaw ng may lighter na ba ang lahat? Sabi ko, yes sir, ako yan. Bakit mo sinabi na may lighter na ba ang lahat? Susunugin niyo kung ano mo dyan? Sabi ko, hindi sir. Kaya ko sinigaw na may lighter na ba ang lahat kasi magka-candle lighting kami. Ngayon sabi niya, sinabi mo kanina hindi ka part ng mga organisasyon o mga rally. Paano mo nalaman na magka-candle lighting kung hindi ka pala kasama sa mga meeting? Sabi ko sir, napakadaming rally ang pinuntahan ko. Minsan nakaupo lang ako, binibigyan ako ng kandila. Kaya naisip ko, baka magka-candle lighting kami sa liwasan. Kaya in-advance ko na. Sumunod naman, sabi niya, dito naman tayo sa isang video. Sabi ko, okay. Sabi niya, ikaw ba ako? Sabi ko, ako rin yan, sir. Ngayon, yung nasa video na yun, within 30 minutes, lulusubin natin ng Mindiola. Ikaw ba yung nagsabi na? Sabi ko, hindi, sir. Magkaibang boses eh. Sabi niya, kung hindi ikaw yan, sino yan? Sabi ko, hindi ko alam, sir. Kasi hindi ako nag-i-stay sa stage. Nandun ako sa sasakyan. Sabi niya, kaninong sasakyan? Sa'yo o sa organizer o private? Sabi ko, hindi sir, tok-tok. Sabi niya, anong tok-tok? Sabi ko, yung tatlong tire. Sabi niya, yun, hindi pupunta ang mga tok-tok doon kung walang organizer na nagbayad. Sabi ko, mali ka na naman sir. Ang tok-tok na sinasabi ko, sabi ko, yung mga sira na nakaparada sa Liwasang Bonifacio, nakisilong ako, umuulan eh. Ngayon, 4 oras kami. 4 na oras kami sa loob ng CIDG, 4 na general ang nag-iimbestiga sa akin. Sinarado ang pinto. Lahat nag-close. Sabi niya ngayon, ibulong mo sa amin kung sino. Ang kilala mo ba yung MC o kahit sino doon? Sabi ko, sir, kahit lutuin mo ako dito, wala akong masabi kasi hindi ko kilala kung sino mga organizer na sinasabi mo. Volunteer akong pumupunta sa rally. Saan mo nakita yung mga rally? Bakit ka nakakapunta? Ang daming vloggers yan eh. Nagla-live kaya nakikita ko kung saan yung may rally, pumupunta ako doon. Sabi niya, ngayon, hindi pa na ikaw yan. So sino ba sabi niya, yung nagsisigaw na yan, na 30 minutes, lulusubin ng Mindiola. Sabi ito, ipasubin mo ang TV Patrol. Ipatawag mo ang TV Patrol kung gusto mo malaman ng katotohanan. Kasi yan yung nagpalabas ng video. Sabi ko sa kanya, paglabas ko ng CIDG, sinarubong ako ng TV Patrol. Sir, pwede ka ba namin ma-interview? Sabi ko, oo naman pwede. Anong naging reaksyon mo? Anong naging ano mo nung pinadalan ka ng subpina? Sabi ko, gago ka ba? Ikaw ang dahilan kung bakit ako pinasubpina, tapos tanungin mo ako. Sabi ko, ang TV Patrol, gago ka ba? Ikaw yung dahilan kung bakit ako pinasubpina, tapos ngayon tatanungin mo ako kung hindi ako nagulat? Tanong sa ito. Kaya tayo ngayon mga kababayan, sabi ko sa CIDG, kahit 100
contract pa ang subpina na ipadala nila sa bahay namin, handa kaming ipangalandakan at ipagsigawan ng Marcos resign at papanagutin ang lahat ng politikong sakot sa nagawan sa ating bansa. Mabuhay tayong mga Pilipino! Mabuhay ang hakbang ng maisog! Mabuhay! Okay. Okay, Kuya Mark. No. Hindi nga rin si Kuya Mark. At Davao University. Dati po akong member of the Parliament of the Bangsamoro Transition Authority. Dati din po akong commissioner. Kami po yung gumawa ng Bangsamoro Basic Law na naging Bangsamoro Organic Law na bumuo ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Masakit po sa aming mga taga-BARM ang nangyari. Yung father, yung tao po na nagbigay sa amin ng totoong autonomiya ay nasa ibang bansa. Kinidnap siya, dinala siya sa dahig. Ngayon, wala kang makitang BARM leader, Bangsamoro leader na nakaupo na nagsasabing pauwiin si Tatay Nico. Masaya po kami, nakita ko yung mga kasamahan nating mga Maranao, mga Sama, mga Tausug, mga Maguindanao, at may mga Irano na nandito ngayon. Sila po yung tunay na mga Bangsamoro, mga kapatid nating mga MNLF at MILF. Ngayon, hindi lang sila nakapagsalita openly, but somehow, alam po natin na ang gusto nila ay Marcos resign. So, para po hindi mawala yung thoughts ng aking mensahe, babasahin ko lang po muna itong ginawa namin maliit na message from the Muslim Filipinos and the residents of the Bangsamoro. So on behalf of Muslim Filipinos and the Bangsamoro people, we stand in firm solidarity with the Save the Philippines coalition. For decades, we in Mindanao have known the bitter taste of injustice, the pain of stolen sovereignty, and the struggle for our right to self-determination against a system that has often marginalized us. We recognize the same patterns of abuse, deception, and impunity now gripping the entire nation under the leadership of President Bongbong Marcos Jr. While I was listening to Attorney Vic Rodriguez, naalala ko po ang 2022 elections. Through different parallel groups, we carried the banner of the unity for Marcos Jr. and Sara Duterte across every island of the nation. Like you, we believed in the cause. We were the foot soldiers of the unity, fueled by a shared vision. But just months after their victory, we discovered a painful truth. What Attorney Vic Rodriguez shared this afternoon ay hindi po pang politika lamang. This is the sad reality. We are made to drink the poison of the corrupt administration of Bongbong Marcos. We need to remove this poison in our system. What we discussed this afternoon until this evening can no longer be ignored by the Filipino people, can no longer be ignored by the men in uniform, the PNP and the AFP. We can no longer ignore this. Again, this is not merely a political crisis. It is a moral collapse that deepens the suffering of all Filipinos. Nakita na po natin sa bagyo, sa lindol, ano ang nangyari sa ating mga kababayan. But we in Mindanao, we have endured enough. We stood against all odds. Our struggle for justice and self-determination has taught us that silence in the face of tyranny is not an option. Therefore,
our call is clear and demands immediate action. We join the unequivocal demand for the resignation of Bongbong Marcos Jr. and the constitutional succession to proceed without delay. This is the necessary first step to reset our nation's path. We must save the Philippines. We must bravely stand together, learn from our shared histories as Filipinos, as Bangsamoro. We must relentlessly pursue this basis of unity for a future where justice, freedom, and genuine autonomy for our people are not just our dream, but our reality. Thank you po. Maraming salamat. Bangsamoro for Free Philippines.